Sa kabila ng mainit na panahon, hindi naman humihinto ang pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Katunayan mula sa pagtitipon ng Uplift Committee, sunod-sunod ang paglipad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas upang pangunahan ang ilang proyekto at pag-aabot ng tulong. Si Jinky Baticados para sa 13 sa tanghali. Walk the talk. Ganyan si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mission. Sa gitna ng hamon, hindi tumigil ang gobyerno sa paghahanap ng solusyon. Nitong Abril 21, nag-convene ang Uplift Committee para tugunan ang inflation at energy security. Tiniyak ni President Marcos ang fuel subsidies, livelihood support para sa apektado ng pagtaas ng langis. Hindi rin nakalimot ang Pangulo sa mahalagang okasyon ng simbahang Katoliko. Nakiisa ang Presidente at si First Lady Lisa Araneta Marcos sa centennial celebration ng Our Lady of the Rosary of Manaoag sa Pangasinan. Sinundan niya ng pagbisita ng Presidente sa Palayan Township sa Nueva Ecija. Ito'y para alamin ang status ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino Project. Ang Palayan Township Project ay may lawak na 23 hektarya at may 24 na high-rise residential buildings. Ang bawat isang unit ay may abot kayang monthly amortization na 3,500 hanggang 4,000 pesos. Sa oras na makumpleto, mabibigyan ito ng pabahay ang mahigit 22,500 na mga benepisyaryo. Nilaunch din ng Pangulo ang Bawat Bayan Makikinabang program sa Batangas City. Ipinagkaloob ang tig 2,000 pisong tulong pinansyal sa mahigit 1,000 barangay sa Batangas. Para yan sa capital outlay projects ng barangay at scholars. Lagi ko pong sinasabi, kahit napakaganda ng mga programa, ng mga proyekto ng national government, kung hindi po sisipagan, kung hindi po gagawin na magandang trabaho ng ating mga local government, ang taong bayan wala naman pong mararamdaman. May dala ring good news ang Chief Executive sa mga buntis. Sinabi ni President Marcos Jr. ang expansion at increase ng PhilHealth para sa maternity benefits. Kapag kinulang ang pera, napipilitan tayo maghintay o magtipid. Dito nagsisimula ang panganib. Maraming ina ang nanganganak na walang doktor. Hindi dahil ayaw nila ng tamang pang-alaga, kung hindi dahil hindi nila kaya ang panggastos. Ito ang nais nating baguhin. Patuloy na palalakasin ang kakayanan ng mga lokal na pamahalaan sa harap ng energy emergency. Ito ang layunin ng Eastern Visayas Bawat Bayan Makikinabang program na inilunsad ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tacloban City. Maraming disconnect, sa national government at saka sa local government. Kaya't nung ako ay umupo na Pangulo, sabi natin, ba't di natin tinutulungan ang mga local government? Di tayo nakikinig sa local government para malaman kung ano ba talaga ang kanilang pangangailangan. Nakiisa rin ang Pangulong Marcos sa pagdiriwang ng Labor Day. Pinuri niya ang ambag ng mga manggagawang Pinoy sa pag-usad ng bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jinky Baticados, 13 sa tanghali ng Congress TV.